Sunday nagisgot ta og focus. Karon kay fix na jud atong isgutan. Kung magisgot ka ni tag fix, example lang sa usa ka metal, angle bar, kung temporary siya kay gamitan lang og screw. Mag-drill, nga screw, temporary. Pero kung fix gani, ang metal kay i-welding. Di na jud na malihok. So last week nagisgot ta og focus. Karon nato ning pahugtan maayo, fix. Kung nako introduce sa inyo nga bagong nga word nga gitawag og immutable. Ug mo ni atong title karon sa English, the immutable God. Isulti ko no, the immutable God. Doon sa Cebuano, ang dili mausab nga Dios. Bisan unsaon dili jud mausab. Dili subject to change ang iyang being or essence nga posible nga mausab siya nga mahimong lain na pod nga klase. Dili siya mausab. God's character is eternally consistent. Kung consistent gani, kay dili jud na mausab. He is always good, just, merciful, and faithful. Makakog amen ana? Yang atong Ginoo good, just, merciful, and faithful. Matinud-anon. His promises are reliable and trustworthy. Kung unsa iyang iingon, iyang isulti, buhaton, mahitabo yun na without alteration. Dili yun mausab. Ang Bible, usa ni siya ka historical book usab. So pasabot, historical, ang tanan nga nasulat ani, nahitabo yun, dili ni katang isip. Covenant, mag-isgot ang word nga covenant, kay mao ni atong jumping board karong kabuntagon. Kung sa Bisaya kay pakigsabot or saad. Nagitawag og Abrahamic covenant, pakigsabot sa Ginoo. Ngadto kang Abraham. Genesis 12:1. Kung nagdamog Bible kay majority sa tong tan-awon karon kay in English ni siya. So para sa inyong kanang dali nga pagsabot, kung nagdamog Bible, electronic or hard copy, ablihan ninyo og akong sugdan sa pagbasa, Genesis 12:1. Now the Lord said to Abram, "Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great. And so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed." So kay historical book man ng Bible, sa next slide, ato ning subayon daan. Mao to ang pakigsabot. One way ra to nga covenant. Sa Abraham, walay kinahanglan niya buhaton. Ang Ginoo ra sa side ra ni God ang action. Ngadto kang Abraham. Ug tinuod para mahimong great nation, kinahanglan makaanak nay anak sa Abraham. Di na ako mangutana ta ko nyo kaysa anak ni Abraham nya na naman na dira. Ang anak ni Abraham kaysa Isaac. Anak ni Isaac duha ka buok. Jacob ug si Esau. Si Jacob dilan ta kanato ikaw na kadim ko ni mga tong point jud ato lang ning agian. Si Jacob na ay 12 ka anak. Sa next slide mao ni ang 12 ka anak. Mao na itong usay gamiton pangan sa mga tribes or mga grouping sa camping. Reuben, Simeon, si Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, o si Benjamin. To make the long story short, sa next slide, na ay famine, o ang kaning 12 sons, tungod sa kadaghan nila, nadyo'y bugoy-bugoy, gibaligya si Joseph. Si Joseph, nag-una sa Egypt.
Naapa sa mga igsuon kay mopalit didto og tungod sa promotion kay hinumdum mo sa word ah, ni God through life coach Honey pipila na kabuan nila ba nga detour mao to ang gisgutan nga ang si Joseph wala ni diretso pagka prime minister sa Egypt. Naay hilak-hilak gamay kay giplanteran si Benjamin ang ikatong iatras sa tapalihog ang kamanghuran nila og mga mahalon nga mga gamit og moabanti tagbalik gipadakop og naay hinilakay moment ni Joseph og sa mga igsuon og nilabay ang panahon nga si Joseph namatay og nisanay pag-ayo bless make a great nation God nisanay pag-ayo ang 12 tribes og niambak ang story diretso dito sa setting ni Moses nga ipasalida permi tulo ka oras sa mahal na araw Friday magsige mong tanaw balik-balik ra gyud na taga-tuig life ni Moses gikan pagabata dito sa basket yan journey kita niyang struggle abuse sa mga Egyptians ngadto sa mga Israelites unya gisugo si Moses dito sa burning bush para mga akong reference kanalan yung mga familiar na tanan nga kinanglan ang people ni God pagawson gikan sa sa Egypt ug mao nang gitawag og Exodus exit ug ato namang na-establish sa kuan lang kayo kanang tip lang sa iceberg gikan ni Abraham Isaac Jacob di ba lyrics ni sa kanta sa walay rason Diyos ni Abraham Diyos ni Jacob Diyos ni Isaac 12 sons Exodus Israelites nagsunod ra tanan isa ang kamot kung nakasunod ra ta amen arita mo focus ni Moses na naman sa Israelites specifically sa ikaupat sa first 5 books nga gisuwat ni Moses nga gitawag og Numbers ang Numbers si Moses ang nagsuwat gisuwat ni siya 1405 BC dugay kaayo taas kay panahon ginaka ko no ka gamhanan ng pulong sa Ginoo 1400 years ago nga ato pang mahisgutan karon year 2025 ang Numbers sa next slide nag-focus ni siya nag-concentrate ni siya sa mga events nga nahitabo gikan sa ikaduha nga anniversary kay hunaw-naon lang nato in context kaduha nga anniversary sa God of Glory Soong ngadto sa ika-40 nga anniversary sa God of Glory Soong mauni ang context nga concentrate sa events sa Numbers so pangutan mo tapad taas ni or mubo ra ni nga events taas kayo daghan na kayo si JBS na himo na ning Kingsman anong panahon na kung gikan sa kanyir padong sa 40 years nga anniversary sa Soong para lang natay ang usa ka 2 years old nga bata 38 years old na sud ani nga libro sa Numbers almost 39 years of wandering sige tuyok-tuyok sa kamingawan imbes makuha rag 11 days Egypt ato sa promised land nahimong 40 years anong nahimo mang 40 years nga 11 ra ka adlaw ang biyahe combination sa factors including sa disobedience sa Israelites lack of faith ang Ginoo nagpanlihok pod mismo kita tagdagan kay milagro mga battle sa gikan atong 2 padung sa second padung sa 40th year magsuon duha ni ka generation nga nag-overlap gikan katong nakagawa sa Egypt Exodus nag-overlap nag-abot kay ika 40 years god nag-abot sa bag-o nga generation nga maoy nakasud mismo sa promised land so mag-introduce ta og character gapon sa mong life group nangutan na kinsa imong favorite Bible character basta nang uban makakuha or ako ni siya si ato ipakita Balak sa tong panahon karon wala may ko masamang Balak naman wala na may pangan nga Balak si Balak hari sa mga Moabites si Balak nahadlok kay nagdanga-danga ang pag-abot sa mga army dili lang ordinary nga army sa Israel kundi victorious army. Kaya nag-una na sa next slide sa chapter 21 sa Numbers
ang Israel nakadaog batok sa mga Amorites. So si Balak nga hari nga nagdanga-danga na daghan kayo mga sundaw sa Israel nahadlok. Ug tungod kay nahadlok man, pangutan na sa imong tapat unsa imong buhaton kung mahadlok ka. Unsa ka ayang buhaton? Kuha din sa Facebook na search pain in kuan right side of head. Dito Google MD. Ang iyang gibuhat ni Balak kay mag-introduce taglain niya karakter. Balaam ni Duol. Dili ni Balaan ha, niligas lang ang N ug M. Balaam. Kinsa man ni si Balaam? Atong basahon Numbers 22 verse 5. So he sent messengers to Balaam, saying, "Behold, a people came out of Egypt." Ang legend sa Israelites nga nigawas ito sa Egypt kay hantod sa pila ka tuig nagpabilin ang kanang kuan ganit kanang mahadlok magkurug-kurug ang makadungog nga nagpadulong ni mga tawhana daghan kayo. Behold, they cover the surface of the land. And they are living opposite me. Nanana sa duol. Kung kita Tagalapu-Lapu, naana dira sa Mandawi, nagdanga-danga, nagpadulong. Ang mga Israelites, si Balak, King Balak, nahadlok o nagpatabang siya ni Balaam. Ato ning ilalawon kinsa ni si Balaam. Now, therefore, please come. Si Balak, King Balak, nihangyo ni Balaam. Muhatag og advance nga pagpaila ni Balaam, usa ni siya ka prophet, false prophet. Iyang paadtuon kay iyang ipa-curse, ipatunglo, curse these people for me, since they are too mighty for me. So di man madas gidaghanon og bana-bana sa iyang mga general, pildi jud ta ani, mangnawag ta og propeta, false prophet. Unya itunglo ni mga tawhana para example lang maglabad ilang ulo, maglain nilang tiyan o mga sakit nya ni gubat, weak sila ug naay chance nga makadaog ang Moabites. Perhaps I may be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that he whom you bless is blessed. Familiar ninyo? Nakadungog man ni ganina sa Abrahamic covenant sa Genesis. Ang kaaway no, ang evil forces gusto kayo mo pakarong ingnon, mo kapikat, kopyahon. Word for word. You bless, for I know that whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. So atong ilailawon si Balaam. Si Balaam nagpractice og magic and divination. Dili ni para sa atong panahon karon nga magic nga kanang lipat-lipat lang gani. Magkuha ko diri sa akong asa man ta kong panapton niya, dibiran ako taas kayo. Kakog rabbit, naskalo. Dili ni inganing klase nga magic. Dark magic ni ang gipractice ni Balaam. Divination, pagpanag-an. Ato sang ilailahon jud. Si Balaam gikan sa Petor, a city of the Euphrates River near Mari, where the existence of a cult. Ano yung cult? Dili lang ordinary nga kulto, kundi cult of prophets. Na dito nagpundok. Sa next nga slide, ang kaning cult o kulto, sa aton ning panahon, atong itabok-tabok, often have a leader who exerts significant influence over members. Na siya influence ang usa ka leader. Ayon ninyo buhata, dili jud mo mabuhat ana. Mao ni atong buhaton, kinahanglan mo buhat yun ang tanan, often demanding and questioning obedience. Oy, mahal na leader, ngano ato ni buhaton? Dili ka pwede mangutana. Sample na nga kuan, style or anong maingon ta nga kulto. May encourage members to distance themselves. O sa inyong Facebook ha, mga members, ipang-unfriend to ninyo ang inyong family, friends, mga influence, mga classmates, workmates, para ma-isolate ka.
making it difficult for members to live kay naanay control. Gawas nga di ka ka-question, makontrol nila kay i-isolate kanila sa outside world. Bis mangguyog mato sa Mactan Shrine, naana dito sa gamay kay nga kwarto nga naanay buhaton nga dili ka pwede mo supak-supak sa mao nga leader. Members are expected to dedicate a significant amount of time. Kontrolon imong time. Mahal na pinuno, manglaba ko, dili. So, uban nagbalik imong uniform ugma. Mahal na Pangulo, wala ko kalungag. Bahala ka dira, pagkaon dira sa bahaw. Significant amount of energy. Bisan kapoy ka, magbuhat ta og building. Why sildo-sildo? Significant amount of resources. Mag-involve yun ni kwarta. Basta mag-iskot og kulto, kwarta yun eh. To the group and its activities. So karon mga general ani dili man equipping kung kuan mo arit ta sa equipping sa Wednesday. Kato kay cult na siya, CULT. Karon unsa man ning O or occult? Kaning occult practices and beliefs involving secret or hidden knowledge gained through supernatural means that are not from God. Pagkabata siguro ninyo or pagkahamtong na ay nihagad ninyo, mga rita, magkwantag ganang baso gani, coin, ano sa tawag na? Spirit of the glass. Mag-communicate ka tanaw, ginit man nga kwan kaya walay load, supernatural means. Pero magsoon, beware, kung not from God. Dili ta mo participate, bisan duwa-duwa lang. Ato pa dyan na yung palawmanan, di pa mo dyan mao. Kana ni, kanang introduction. Divination. Ato ning asgutan man taning divination ganina, pagpanagan. Ang kaning pagpanagan, mo ni ang meaning, the art of obtaining secret knowledge. Wala ta kibaw sa tong natural world. Art of obtaining secret knowledge, especially of the future. Kani siya pagan counterpart of prophecy. Kung sa Old Testament na mga prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, kani sila counterpart. Counterpart gani dili tinuod. Nganong dili tinuod kay dili gikan sa ni Yahweh, living God. Gikan ni sa asa ka ni gipunit ning klase ha sa mga gahom nga sources. So ato ning palawman pa jud. Pagan, unsa man ning pagan? Mga kanasuran or individuals who practice idolatry or worship other gods. Other gods, dili si Jehovah, dili si Adonai, dili si Yahweh, dili si Jesus. Magsubok na daw, naghamang kanipangan. Sa Old Testament na, mga Hebrew name. Ang kaning divination, pagpanagan, mao ni ang practice nga, para, unsa kay metabo sa future, no? Example, ani kay astrology. Tanaw-tanaw sa mga kabituunan. Zodiac sign, may tawagan na rin, no? Asa ba na makita ang zodiac sign? Dyaryo? Cellphone? Ang uban, nag-download mo kapan, ano? Zodiac sign. Subscribe. Saka may taburong adlaw, may tanaw-tanaw. Or kaning tarot card reading, basa sa baraha. O saka may tabo sa future. Palmistry, basa-basa sa pad. Or crystal balls. Kaning mga butang nga gikasilagan ni sa Ginoo, kung ato nang gibuhat niya para lang lingaw-lingaw, maigsoon dili ni siya lingaw-lingaw. Buhat ni siya sa kaaway ang nagpaluyo ani. Dili ni holy ang nagpaluyo ana. Arita sa magic. The art or science of working wonders beyond the ordinary powers of man. Nag-encompass ni sa abilities, phenomena that are believed to transcend lagpas sa laws of nature, often involving spirits, practices like spell casting and divination, pagpanagan.
ug para lang nata example, Doctor Strange, alam mo Doctor Strange? Avengers, membro sa Avengers. Unsa ayang power? Lain man tong sayo lain to katong naman tong kang Doctor Strange. Kini mga butang nga may gisuon ang pulong sa Ginoo nag-warn nato nga dili ni makaayo nga mo participate ta. Ug atong mga bata anto sila nga duwa lang ato yung badlongon. Kani ari ta susunod sorcery. Gi-practice ni Balaam. Tagisgutan ni Balaam ani tanan kaning atong giila-ila si Balaam. Use of omens. Unsa man ning omens? Ang Christian dili omen, di ba? Amen matingon. Kuyo ka mo nang song leader at andam na mamagso niya mo ana mo omen. Delikado na amen jud. Amen. Amen. So be it. Mauna na di na mausab. Determined sa next slide, determined by observing animal entrails. Internal organs, specifically intestines. Sabay-sabayon dito ni Balaam or sa nag-practice aning divination, magic, sorcery, or smoke aso. Ug tungod kay gihimo ning kingkoy sa mga cartoons, ang mga bata kay mainganyo pagtan-aw. Di ba nakakuan man mga mga cartoons, Snow White no? Na magic, Shrek na ba ni ngani? Gusto man nga nagisakyan sa mga animators nga mahimong enticing sa mga bata. Oil patterns adto sa tubig mao nang naikutaw-kutaw. Unusual phenomena of weather or the heavens. Si Balak, balik ta ni Balak na ila naman to nga king to siya, si Balaam kay prophet pero false. Balak knowing that Israel was too strong kay napildi gud ang mga Amorites. Too strong to defeat militarily kay di man ni madag sumbagay. Ang uban paglasan din nagdaldalik uli kinsa kan nadaog ni General Torre ni Basti niya wala man day nahimo tong medyo katawan no sa tong nasod. Dili mapildi nila militarily. Balak, si King Balak nagpalaban ni Balaam to come and curse tong luhon ang Israel para mapildi. So nakuha ninyo maigsoon ang background nga nganong naaman ning mga tawhana. Ang kaning tunglo kay usa ni siya ka spoken word nga gituhuan to bring misfortune, kadautan, magkadimalas-balas, magkasakit-sakit, kumahimo mamatay ang tao nga gisultian sa mao nga tunglo. Si Balak ang hari, iyang gi-acknowledge nga si Balaam, ang katong prophet, nga nag-practice itong magic, nag-sorcery, bisan unsa ang ipangbuhat, nagsangpit og mga klase-klase nga mga espiritu, na ay reputasyon nga kung iyang itunglo, i-curse ng tawhana, may tabo jud. Ya kung iya pong i-bless, mapanalanginan man pod. Ato ning iabante, Numbers 22 verse 7. So the elders of Moab and the elders of Midian departed with a feast for divination. Di ba nakita niyo? Mga ingani gani, cult to occult, power na, kwarta dyan ang nagpaluyo ani. Dili pareha ba sa mga anak sa Ginoo nga gugma ang nagpaluyo? Musangyo sa pulong sa Ginoo, gugma. Love nga dili maadto sa impierno. Pero kani ang ilang gibuhat, nagbitbit na daan, gikargahan ang GCash, gipunduhan ang passbook, nagdapat yun og sakay matrade na to dito nga ma-convert into cash with the feast for divination in their hand. And they came, naabot yun sila dito ni Balaam. Si Balak ang hari nagpadala og mga representatives, bitbit og kwarta para ibayad. Og ilang gisulti ang tuyo ni Balak ngadto kang Balaam. Verse 8, he said to them, si Balaam, niingon sa katong mga tao, pag overnight sa mo kay kapoy mo ta, spend the night here and I will bring word back to you. Tanawan ninyo pag-ayo. Tinuod ni, as the Lord may speak to me, false prophet, pero nandiya, as the Lord may speak to me. Muno ko lang takadali, makigstorya dahil si God sa false prophets, kanina nag-practice og cards, crystal balls,
atong patabagon ang pulong sa Ginoo para dita masaag. And the leaders katong mga batos-batos of Moab stayed with Balaam. Paminawan ninyo Mikeson, through these chapters sa Numbers, Balaam himself used the name Lord. In this verse, it must be assumed that Balaam expected that the God of Israel makigsulti sa iya kay ang siyang una trabaho lang ni. O samang ko ka mananagna, bas hindi ay magbuhat ko diri, magkutaw-kutaw ko diri, magpakli-pakli ko sa baraha, magtrapo-trapo sa iyang bulang kristal, bas hindi ay mo makigsulti ang Ginoo sa Israel. As a pagan prophet, pagan wala nagtuo og Dios sa Israel or sa bisan unsa nga mga religious groups. As a pagan prophet, he would anticipate making contact with the gods of any people. Trabaho lang. Magbuhat ko sa ceremony, basta hindi mo communicate, trabaho raman basta hindi makigstorya. In gracious condescension, superiority, nga, in anticipation of His blessing on His people, the Lord appeared, ang atong Ginoo, ni appeared to the diviner. Kung sa Bisaya pa na ito nga lingwahe, kitagag chance. False prophet, makigstorya siya, in gracious superiority. Tagaan og higayon. The Lord appeared sa mananagna og giwarningan not to follow Balak's instructions. So mao dito nga anticipation ni God nga i-bless ang mga tao. Ang tuyo ni Balak, ang katong hari nga nahadlok nga mabuntog sila sa Israelites kay daghang kaayo, giwarningan sa Ginoo. Oops. Ayaw sunda ang gisulti ni Balak nga itunglo ang mga Israelites. Kaya ang kaning mga tawhana, blessed ni sila. Gipanalanginan ni, katotong gibasa ganina, Abrahamic Covenant. Si Balak gusto niya ipatunglo pero dili pwede. Kaya nga naman, mo totong title, na ay immutable God. Dili mausab nga Dios. Kung once, especially kita, mga Kristohanon, through faith ni Jesus, wala ta na blessed by Abraham, pero na blessed ta with Abraham. Sa katotong gibasa ganina. O naguna ang blessing, walay bisan unsa nga tao or hari ganin itong gisgutan. Katungluha ra gud ang mga tawhana, immutable. Dili pwede, kay dili mausab ang Ginoo. Gibless na nanihangyo nga tungluha, dili pwede matunglo. Okay, nakuha na to Mikeson. The appearance of the God of Israel to the unbelieving prophets, dili ni unique ni Balaam. Basta magtumo karon pamanta kadungog ani nga ni appear dai si Yahweh nga adtuan ni mga tawhana. Tagan ta magtulo ka example ni Abimelech, king of Gerar in Abraham's time. Si Pharaoh in dreams, Nebuchadnezzar in a dream and visions. Gipakigstoryan ni appear, gipakigstoryan sila sa Ginoo. Na ay message warning. Sa next slide, as the sovereign God, unsa ning sovereign, walay makatupong sovereign, habog kayo. Walay makabuot kung unsa yang gusto, maoy matuman. He rules and overrules in prophetic revelation as well as in all other areas of life. So ma-overrule niya kaning lingo-lingo ang Ginoo sa man ninyong gibuhat. Pero for the sake sa Israel, sa iyang pinangga o pinili nga mga tao, iyang gistorya, pero ang iyang gistorya, wala siya ningon nga, sige, tungluha, kung dili, ayaw, warningan ka. Dili na pwede tungluhon ng mga tawhana. Iyang giwarningan si Balaam. Sa next slide, he therefore, si Balaam, si God, therefore, accommodated himself to the cross. Ano ning cross? Ano ba ni kung mo pitik-pitik mo kasing-kasing?
Na-crash man jud ko. Na-crash jud ko atong nga jammer, oh. Nindot kay siya. Mo porma. Labi na ko mo smile pa. Ano ba na may kanta na? Ang kaning crash kay insensitive or sa other nga word, stupid. God therefore accommodated himself to the stupid manipulation of an Amorite. Kaway klaro ani nga hinungdan nga itunglo nimo ang mga tao sa Ginoo. Though in the end God showed himself to be divine, to be the divine manipulator, sovereign, kontrolado niyang tanan, gusto nga tunglohon ng mga tao para mapildi na dili pwede. Though Balaam used the word Lord, the biblical text makes it clear that he did not have a relationship with Israel's God. Trabaho lang to para kang Balaam. Wala dyan ni kanang relationship. Kung ikaw istoryaan kag katong mga sorcery. Unsa sa lida may tungod sa sorcery? Tagalog daw. Daghan man Tagalog. Encantadia. Di ko familiar. Basi matira na ko ba niya? Di niya. Sa Peringo. Sige lang. Di lang ta mo tira ron. Kanta. Breaking of bread ron. Basta sa yung pastor manira man. Mo appear sa usa ka tawo nga istoryaan ato mga butanga nga naa jud ni gahom mahadlok pagtuo ba nga gamahanan man jud ning si Balaam mo. Mura man jud ni gamahanan ning tawhana o kani nagpuyo adto sa isla nga nag-inusara didto. Pila ka tuig nilabay katong wala pa nagitukuran og kanang building ara sa may pahak ara sa Camellia. Nay dagkong kahoy. Open ang street dagko mga sa kamacheles nga kahoy sa right side, sa left side. Kalit lang mga elementary siguro mi ato na ay niabot nga dirara na tiguwa nga lalaki nga parente di ko mosulti kung asa na mga balay silingan nya waman siya nipuyo sa balay sa among silingan dito siya nipuyo ilaw mo sa kahoy sa kamacheles. Nalabay ang pila ka adlaw. Di mo yun na siya musod og balay. Magaway yung talang balay. Na aircon, na electric pan, na TV. Naara siya dito. Kadugayan, nagbuhat siya yung tulda-tulda na ay mga gamit. Kung na-discover na mo nga nag-practice dito siya, aning mga murag nag-acquire gani, murag nagpa-level up o kanang nag-aura farming ba kato siya or something nga mo level up siya nga nagbalik niya sa ilaha na siya supernatural power. Makaingon ko nga mas gamhanan si Jesus kay usa ka adlaw nagduwa mi sa gawas na si Papa hani ako nilakaw to siya hinatdan siya pagkaon sa katong silingan tagag ice cream ko pero nagsige siya kanang na siya gi-perform dito tungod kay iyang gisalipdan. Dili na mo makita sa mga bata nga manglabay, sa mga tao, mga sakyanan manglabay. Tungod sa ilaw mo siguro sa kahoy, siguro itong maudyo na, ara ka magkuhan. Nilabay siya sa mong balay, huwag na siya gisulti, nga direct nga curse, tunglo. Dili na kada ko word for word kay medyo degrading siya. Unya, pagsulti ni ato nga word, sa usa na mo, namon tulo, gi-rebuke, gibadlong ni Papa. Nilakaw siya. O pila ka adlaw, nawagtang siya dito, gipapahawa siya. Dili na mo, kung dili, o kubaw sa barangay ba or sa iyang mga kaliwat, gipapahawa siya tong pistuha. Kung makinumdum mo, katong pinaka-pirmiro nga dakong kahoy, dito, sa balay, dito siya mag-standby. Sa uban ning adlaw magsige siya tan-aw namo mga bata nga magduwa nya na siya gakon man mo nga naay kaning pagnanasa ba pasensya ka mo nga di na ko ma-detalye kay degrading lang kayo jud siya. Akong point nga ang pag-rebuke dako kay kaymuan kay mismo siya nawagtang dito
to prove a point nga mas gamahanan ang atong gialagaran nga Ginoo nga si Jesus kaysa ani mga tawhan nga nagpractice. Sa ato man kang panahon, high-tech makaning, basin digital na ni nga bulang kristal. Takabaw, sangpit, or na mga tao nga moduol, ipatag-an, ang imong buhok nga natagak, kuha na, bong ka nga nung sakit makuntiyan niya, magtuon na ta. Mga Christians, dili ta, madutlan ka, blessed ta. Ang panalanginan sa Ginoo cannot be cursed. Amen? Kung ituota na atong hatagag masipang pakpak ang atong buhi nga Dios. Or dauton man ta taga-antag mga sakit kay nga pulong. Dili man ka sa mga nag-practice ani. Dauton man ta through words. Mo sa angkon ta sa dili masakit ang words kaysa sumbagon ka. Upabilin ang bunog ani pila ka tuig. Kaya sumbagon ka mawag ta man ay kaugma. Magkauli ay pero ang words gani sakit kay na. Dauton man ka manggani sa imong tungod kay gisuyaan ka or gi-persecute ka tungod sa imong faith, imong pagtuo ngadto ni Jesus, tungod sa imong pagsimba. Di ni nga mas gamahanan ang atong Ginoo kung unsa man ka atagan man kag diba spoken word man eh. May tag mahagbong ka, di ka pakupya. Kasoy man na masadyante. Mga batanon nagbarog nya nay motor kun sugyan agi saba kayo. Hindi ko kalimutan may classmates na maintag madrasma ka sa unhan. Di ba curse word man na mga Kristohanon kung malabay ta magkan pa ta caution nga slow down school zone. Christians protected ta sa kamot ni Jesus. Walay bisan unsa nga spoken word nga gibatok giplano ba o gibuhat sa mga tao nga nasuya or na ay hatred sa mga anak sa Ginoo nga mo prosper. So mo padayon ta. Kuan lang to interlude break lang to siya. Numbers 23:21. Kabaw pa mo nga before nato basahon, kaduha ni attempt si Balaam. Pag primero wa siya ni kuyog, balik ang kato mga representatives, sako si Balak, padag balik mga kuan pa jud mas mga tinahod, mga dignitaries, mga dili basta-basta nga tao sa gingharian. Gioferan. Kuyog si Balaam. Pero pag inquire niya balik sa Ginoo, ang Ginoo nakigstorya kaniya para dili i-curse. Instead, gigamit ang baba sa false prophet sa pagsulti sa kanilang mubo kay kung ato dining kuno pwede man pero mataas og pag-ayo. Pero maong mo gani ang main nga point. Si Balaam ang nagsulti ani, gisulti ni God, adto ni Balaam, message para ni Haring Balak. God has not observed misfortune in Jacob, nor has He seen trouble in Israel. Ato makita diri, tungod kay immutable, dili mausab ang Dios. Bisan nagpabadlong ang mga Israelites, nilabaw ang iyang mercy, ang iyang kaluoy para sa mga tao. Ingana nga atong Ginoo, that is who God is. Nga bisan unsa anog sulsul sa kaaway, wato na siya ni Simba God, wato siya ni Simba, wa nagbasag Bible, hagbunga to siya ang exam karon. Pero ningon si God, wala na ko gi-observe ang iyang misfortune or bahala iyang trouble, natabunan sa iyang gugma para sa mga tao. Ug niingon si God, the Lord, His God, is with him, with Israel. The Lord, His God, is with Israel. And the shout of a king is among them. Honest lang, Mike Son, kitang tanan diri. Pila na ni katuig, gi-compose ni Ned Davis pag 2002, sa blessed nga album ang Shout of the King nga kanta. Sige tagkanta 23 na katuig. Nakapunta na mo unsa man Shout of a King nga kanta. Singgit sa kahari. Unsa man nganong singgit man? Nakapunta na mo na. Kung mo kay ba unsa man Shout of the King, I give you praise for you deserve it. I give you praise. Nagana intro sa keyboard ta 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 ta. Heaven opens. Diri gikuha ang kaning nga phrase nga and the shout of a king is among them. Maong dili makahilabot si
si Balak bisan unsaon pa ni patabang niya ni Balaam usa ka false prophet panangpit sa tanan nga Ginoo nga iyang sangpit sa tanan mga espiritu nga iyang masangpit para maluya mabuntog nila sa gubat ang mga Israelites. Wala na hitabo tungod kay ang singgit sa next slide, ang singgit sa usa ka hari anaa taliwala kanila. Sa next siguro nga slide na aba, God's message to Balak para kang haring Balak through Balaam naman ni channel naagi kunuhay sa ilang false prophet. The unchanging or immutable God of Israel had promised to bless His people. Tungod kay naka-promise si God, promise keeper siya, and would not change His mind. Before ta gitawag sa Ginoo ang Ginoo kay bawo na nga luoran ta. Pero gigamit gyapon ta sa Ginoo. Before ta gigamit sa ministry kay bawo ang Ginoo nga usahay dali jud ta mo give up. Makadungog tag bash surrender na ta. Ang Ginoo kay bawo na anak pero iya gyapon tang gigamit, iya gyapon tang gitawag. Ang Ginoo kay bawo nga saputon ka pero gitawag gyapon kaniya nga mag-lead og mga tao. Ang Ginoo kay bawo nga dili mo guni mahitungod nato maigsoon, mahitungod ni sa Ginoo nga kung unsa ang iyang gitanom og kahibaw siya nga mahimo na nato para sa iyang kaymayaan. Amen. Lastly, akong ipasabot ang kaning shout of the king or a king. Nagisgot ni tungod kay naay singgit. Nakaagi ba tanan wala ta ka Ginoo? NSTP na ba NSTP ron? Napa nang formation? Unsay example sa command? English ron or Tagalog? Mag-listen mo kung relate sa NSTP. ROTC lang taha or CAT. Kaya mo ka naabtan. Kung musulti ang commandant o attention, example, sige tawag na, platoon or squad. Platoon. Muha ko ninyo. Okay. Attention. Mukuhan ka mo? Pero kung musulti ko, attention! Anong tanan? Parade! Rest! Left! Left, right. Left face, about face. Diba, ang shout, nagpasabot og otoridad. Tungod kay ang shout of a king naa sa mga Israelites walay makahilabot bisan unsa nga tunglo. Tungod kay ang shout, ang sovereignty, ang supreme power sa God of heavens and earth naa sa iyang mga tao, sa mga Israelites, bisan unsag hangyo, bisan unsag bayad para sa usa ka false prophet nga tungluhan ng mga katawhan kanang mga Israelites, wala jud di makadot. Ug maigsoon, bulahan kay tanga ni dawatan ni Jesus atong gitugyan atong kinabuhi kay ang shout sa usa ka hari naapod nato. Ang yawa nagsige siya plano nga ugma ambution ka, surprise ka pagsulay, pero tungod kay ang shout, ang authority, ang supreme power sa usa ka king naa nagpaluyo nato. Bisan unsa pa na dili jud na mo prosper, gusto niya tungluhon ka, dili ka naguna na ang blessing. Ug tungod kay immutable God ang atong gi-serve, dili mausab, wala jud chance ang kaaway. Amen. So kung naluya karon, ayaw pagluya-luya kay dili na final nimo nga kahimtang. Kay naatay king. Ang kaning shout of the king, militaristic threat ni siya. Nagpasabot nga the Lord is a warrior who leads, di ba napasabot naman ning host, his armies to victory. The Lord is a warrior who leads his armies to victory. Kitang tanan padung jud sa kadaugan. Dili kapildihan. Kay ang shout sa Ginoo, malingaw mo naging shout nga mula naglanog. Paminaw ninyo diri kinsa pinakakusog mo shout na to diri tanan. Akong paminaw kay Vera siguro,
Kung musulti ni siya, bisan layo kayo, mo pick up yun ang microphone. Sa mga sunod nga Domingo, magisgot niya ta, kadungog magkanta nga Shout to the Lord. Lain po na ang pasabot. Ang kaning Shout of the King, kay padong ni sa mga tao, ang Shout to the Lord, nasa Psalms 100, padong ni saka ang atong singgit sa kalipay sa pagdaig. Unsa pa'y kanta nga shout? Na shout unto God, na ay shout your fame, na ay singgit sa mga pagdaig, Bisaya, na ay singgit pod nga sa victory. Ang kani mga kantaha, na ni siya ay nagpaluyo nga pulong sa Ginoo, nga na ay historical, nga nahitabo jud historical event, nga ang shout na ay dakong kaymuan. Sa atong balay, kung magsigitag shout, lain po na nga pasabot. Wala takabaw, unsay pasabot ana. Kung padong ba na dito or padong dire, wala takabaw, asa na padong ang shout. So atong i-conclude ni siya, nga what God has blessed, no one can curse. Amen? Makatumo yun mana. Ug ang good news, kitang tanan kay gipanalanginan ta sa Ginoo. Blessed ta. No one can curse. Caution po, dili po ta pabaya. No one can curse. At dukoon niya sa kuan pa, hikapikap ko bula. Patagaan ko kung makapasar ba ko. Ayaw po. You are a child of God. Child of God, heir. Manununod. Romans 8 nga kitang tanan, makaambit, manununod. Sa Abrahamic covenant, part tato maigsoon. No weapon formed against you shall prosper. Unsay plano na sa kaaway, dili na mo prosper tungod kay ang shout sa King, King of Kings. Mao nang a King of Kings kay hasta dito sa medyo alanganin na katong sa crass nga manipulation. Ang Ginoo ni dominar gyapon ditong dapita. Ni siya ayaw ninyo buhata. Giwarningan. Ako ning i-conclude, dili na ko makuha word for word. Pag 2018, ang mga jammers nangatumi og Bantayan Island niya pagkagabi or hapon ba to nag-sharing og nakahisgot si Ma'am Jinky nga naay point sa ilang pamilya nga katong baguhay lang matod sa kumahinunduman nga gikuha sa Ginoo si Brother Lupi ang bana ni Sister Lilang nga naay mga tao nga nagdaot ambot kay hinumduman ka siya ni pero hinumduman ako ni punto na sa kunahuna nga si Tita Lilang, Sister Lilang naada sa tong luyo. Yang gibadlong yung mga anak nga ayaw ninyo ayaw ninyo patuli mga sulta diri sa balay o mag-pray. Ang katong tawhana nga nasa gawas sa ilang balay, nagsigig sulti, nagsig pagawas yung baba o mga words, mga pulong nga degrading, makadaot, mangod-manghod sa curse. Og tungod kay blessed, ang gibless sa Ginoo dili ma-curse. Bisan naagi sila pag-uyog datong mga tuiga. Kung makita nato nga ang blessing sa Ginoo, ang iyang word, ang iyang immutable. Sakto ba ako paggamit, wala na ako gi-research, ang iyang immutability, ang iyang pagka-unchanging, true sa mga katuigan, ang tunglo nga gisulti ni atong tawhana nga nagpalibot silang balay. Tungod kay gipahari ang gugma ni Kristo. Wala nakapenetrate ug ang blessing sa Ginoo maoy na nalinsing samtang nagdagan ang mga katuigan. Ug hantod generation to generation gikan sa iyang mga anak 9 mo kabuk Pastor Marlon no? Gikan sa 9 kabuk ngadto sa pila ka apo ni pila imong gigagaw Jebes 40 plus. So Mike Son, ako lang nang i-testimony sa inyo ha nga kung ang blessing sa Ginoo naanan nimo ug sure ko nga naanan nato wala jud makatunglo nato sa nung saan tagdaot. Amen. Praise the Lord. Ug manindog ta Mike Son atong isa